Patuloy na pinatutunayan ng hukbong dagat ng Pilipinas ang matibay nitong paninindigan sa pagtatanggol ng ating kapuluan sa harap ng mabilis na pagbabago sa larangan ng teknolohiyang militar. Isa sa mga pinakabagong hakbang sa patuloy na modernisasyon ng Philippine Navy ay ang matagumpay na pagkakabit ng Gokdenis Close-in Weapon System, CIWS, sa modernisadong barko nitong BRP Miguel Malvar FFG-06. Sa hakbang na ito, ang Pilipinas ay opisyal ng naging ikatlong bansa sa buong mundo at ikalawang bansa sa Asia na gumagamit ng sistemang depensang ito na gawa ng bansang Turkey. Makikita sa mga larawang inilabas ng Navy ang imposing o matikas na anyo ng Gokdenis CIWS. Kapansin-pansin ang laki nito habang ito'y nakaangat sa ibabaw ng deck ng BRP Miguel Malvar, tila nagbabantay sa kalangitan laban sa anumang banta. Maging ang dati ng kinatatakutang Otto Melara 70.5 cm Super Rapid Main Gun sa harap ng barko ay tila natatabunan sa laki, taas at presensya ng Gokdenis, isang simbolo ng bagong antas ng firepower at defensive posture ng hukbong dagat ng bansa. Ang Gokdenis ay isang fully automatic dual-barrel 35 Bimbo-Promers weapon system na gawa ng Aselsan, isang nangungunang kumpanya sa larangan ng military defense system sa Turkey. Isa itong close-in defense system na idinisenyo upang protektahan ang barko laban sa iba't ibang uri ng airborne threats gaya ng air-to-surface missiles, drone swarms, rocket attack, at iba pang mga modernong sandatang ginagamit sa tinatawag na asymmetric warfare. May kakayahan ang sistemang ito na magpaputok ng hanggang 1,100 rounds per minute na may maximum effective range na hanggang 4 kilometro. Sa larangan ng modernong digmaang pandagat, ang bawat segundo ay mahalaga. Ang ganitong bilis ng Gokdenis ay nagbibigay ng last second shield para sa mga barko, isang bagay na hindi matutumbasan ng karaniwang main guns o missiles. Lalo na ngayon na laganap ang paggamit ng hypersonic and sea-skimming missiles, ang pagkakaroon ng isang advanced CIWS ay hindi na luho kundi isang kinakailangan. Higit sa bilis ng putok, namumukod tangi rin ang Gokdenis sa uri ng mga bala na maaari nitong gamitin. Gamit nito ang Atom 35mm airburst munitions na sumasabog sa ere malapit sa target upang magpakalat ng shrapnel sa mas malawak na sakop. Lubhang epektibo kontra sa maliliit na target gaya ng drones o missiles na mababa ang lipad. May kakayahan din itong gumamit ng high explosive incendiary HEI rounds na nakasisira hindi lamang dahil sa pagsabog, kundi pati na rin sa init na nililikha nito. Sa kombinasyon ng mga ito, ang Gokdenis ay nagiging adaptive at flexible na armas para sa iba't ibang senaryo ng labanan. Ang integrasyon ng ganitong klase ng armas ay isang mahalagang milestone para sa Philippine Navy. Bago ang Pilipinas, tanging ang Turkish Navy at isang hindi pinangalan ng bansang operator lamang ang may aktibong deployment ng Gokdenis system. Sa pagsama ng Pilipinas, ipinapakita nito ang lumalawak na kapasidad ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa paggamit ng mga cutting-edge na teknolohiya sa ilalim ng patuloy nitong modernisasyon. Ngunit higit pa sa teknolohiya, may mensaheng dalang simboliko at geopolitikal ang pagkakabit ng Gokdenis sa BRP Miguel Malvar. Ito ay isang matatag na pahayag ng soberanya na ang Pilipinas ay hindi nananahimik o nananatiling tagapanood lamang sa gitna ng mga agresibong aktibidad sa West Philippine Sea. Sa panahon ng mga provokasyon, mapanlinlang na propaganda at panggigipit sa maliliit na bansa, ang pagkakaroon ng makabagong armas ay nagsisilbing deterrent, isang paalala na ang Pilipinas ay handang ipagtanggol ang kanyang karapatan sa ilalim ng batas at pandaigdigang alituntunin.
Ipinapakita rin ng bagong sistemang ito ang pagtibay ng defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Turkey. Sa kabila ng magkaibang heograpiya at kultura, kapwa bansa ay may layuning palakasin ang kanilang panloob na seguridad laban sa mga lumalalang banta ng terorismo, pandarambong at panlabas na panghihimasok. Ang ganitong klase ng transfer of technology ay maaaring magbukas ng mga posibilidad para sa co-development ng armas, joint training exercises, at pagpapalitan ng kaalaman sa hinaharap. Sa kontekstong ito, ang BRP Miguel Malvar ay hindi na lamang simpleng barkong pandigma. Ito ay isa ng platform ng makabagong depensa at simbolo ng bagong direksyon ng ating hukbong dagat, isang navy na hindi lamang mapagmatyag kundi handang lumaban kung kinakailangan. Sa ilalim ng revised AFP Modernization Program, RAFP-MP, marami pang barko, eroplano at sistema ang darating, ngunit ang GOC Dennis ay malinaw na palatandaan na hindi na muli papayag ang Pilipinas na maiwan sa likod pagdating sa depensang pandagat. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Indo-Pacific at tumitindi ang kompetisyon para sa kontrol sa karagatan, ang ganitong klasing modernong teknolohiya ay hindi lamang para sa depensa. Ito rin ay isang investment sa seguridad, diplomatikong lakas at kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang arena. At habang pumapalaot ang BRP Miguel Malvar sa karagatan ng bansa, dala nito hindi lamang armas, kundi pangarap ng isang mas matatag, mas makabago at mas marangal na hukbong dagat ng Pilipinas.